Pag naririnig natin ang pangalang Rizal, agad nating naiisip ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo, mayaman ba talaga ang pamilya Rizal? May ekta-ektarya ba silang lupa? May mga mamahaling gamit tulad ng mamahaling kwintas? O may gold bar ba sila? Sa video na ito, aalamin natin kung gaano kayaman ang pamilya Rizal noong panahon ng Kastila, saan nanggaling ang kanilang yaman, at paano nakaapekto ang kanilang estado sa buhay ni Rizal. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin naka-like, subscribe ka na para sa mas marami pang historical at educational videos tulad nito. Hindi man sila kabilang sa pinakamayamang pamilya noong panahon ng Espanyol, masasabi nating nakakaangat o middle to upper class ang pamilya Rizal. Ang ama ni Jose Rizal na si Francisco Rizal Mercado ay isang magsasaka at negosyante sa Calamba, Laguna. May inuupahang malalawak na lupain ang kanilang pamilya mula sa mga Dominican friars. Dito sila nagtatanim ng palay, tubo at iba pang pananim. Bukod sa pagsasaka, nagkaroon din sila ng kabuhayan sa kalakalan, kaya naging komportable ang kanilang pamumuhay kumpara sa karamihan ng Pilipino noon. Sa panahon ng Kastila, kabilang ang pamilya Rizal sa tinatawag na ilustrado class, mga edukado at may kayang Pilipino. Patunay dito ang kakayahan nilang pag-aralin ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa mga mamahaling paaralan tulad ng Ateneo Municipal at University of Santo Tomas. At hindi lang yun, naipadala pa si Rizal sa Europa upang mag-aral ng medisina at iba pang kurso. Isang bagay na napakahirap gawin noong panahong yun. Sipin mo, noong 1800s, ang makapag-aral sa Europe ay para lamang sa tunay na may kaya. Ang bahay ng pamilya Rizal sa Calamba ay isa ring simbolo ng kanilang estado sa buhay. Malaki ang kanilang tahanan, gawa sa matitibay na materyales at may malawak na espasyo. Bagay na hindi pangkaraniwan noon. Mayroon din silang mga alagang hayop, karwahe at mga katulong. Palatandaan na mas maayos ang kanilang pamumuhay kumpara sa ordinaryong mamamayan o Pinoy. Pero kahit may kaya ang pamilya Rizal, hindi sila may tuturing na sobrang yaman gaya ng mga praile o mayabang Kastila noon. Sa katunayan, nagkaroon pa sila ng problema sa lupa laban sa mga Dominikano. Dahil sa isyong ito, pinalayas ang pamilya Rizal sa kanilang inuupahang lupain sa Calamba, Laguna. At dito nagsimulang maranasan ni Rizal ang mas matinding diskriminasyon at pang-aabuso ng mga Espanyol. Malaki ang naging papel ng estado sa buhay ng kanilang pamilya sa tagumpay ni Jose Rizal. Dahil may kaya sila, nabigyan siya ng edukasyon, oportunidad at exposure sa ibang bansa. At dahil dito, namulat siya sa tunay na kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Ang kanyang karunungan at mga sinulat tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naging inspirasyon ng revolusyon. Kaya masasabi nating hindi man sobrang yaman ang pamilya Rizal, isa silang edukado at nakakaangat na pamilya noong panahon ng Kastila, at ang kanilang estado sa buhay ay naging susi upang mabuo ang isa sa pinakamahalagang bayani sa kasaysayan ng ating bansa. So, kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo na ito at i-share sa iyong mga kaibigan. At comment mo sa baba, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang contribute ni Jose Rizal sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.